mga farmers, tapos na tayo i-spray yung ano natin, soil conditioner. So susunod naman, para makita nyo yun talagang pure na ginagamit ko as soil conditioner, tatakpan ko siya ng plastic mulch. Okay, para sure talaga na wala akong ibang pagkainin lang. Masusubaybayan nyo po yung paglago ng halaman na yun lang ang gamit dito. Talong po yung tatanong ko dito. Talong. Cut na. Dahil mga ka-farmers na tatago na namin. So mga farmers, no, sa mga hindi nakakaalam, itong gamit ng plastic mulch, mga hindi po nakakaalam, share ko lang po. Ang purpose po nito, pag maulan, yung lupa hindi na bababa, hindi na, wala na siyang soil eruption magaganap. Okay. Tsaka yung alimbawa mainit, yung lupa niya laging magmo-moist, laging basa. So yung mga farmers, no, sa mga hindi pa nakakaalam, solo po akong gumagawa dito sa taniman ko. Yan po yung mga taniman ko. Tsaka meron pa po ako dun sa likod. Solo po ako nag-aasikaso dyan. Papakita ko pa sa inyo kung paano ako maglatag ng plastic mulch ng solo lang. Una po, tatakpan ko muna dito. Sa mga hindi po nakakaalam, siguro naman karamihan po ng farmers alam na dito, yung gumagamit dito. Tatakpan ko muna sa una. So ito, pwede rin yung clip na kawayan, pero ako lupa, prepared ko. Kasi mas matatagal na akong gumawa pa ng kawayan. Kaya ito na lang. So pagkatapos po dito, takpan, baba natin nga na doon. Gagawin ito gilid naman. Pag natakpan nyo na po yung bawat gilid naman, medyo apakan ng konti, saka pwede rin po mga dalawang pa yung pagitan, dalawa.
Pero taktak ko ito para pag umangin hindi siya aalsa. So yun po, guys, ito yung punla ko na malnourish. Ngayon, gumanda yung tangkay pag spray ko ng grower's bet. Ayan. So pinandidilig ko po dito yung mismong hinalukan na sa 16 liters ang lata po. Yun ang pinandidilig ko. Bali dito ko po inuubos lahat. So ibig sabihin wala po siyang overdose. Basta yung timpla mo po is 16 liters is isang lata lang po. Ito na po siya. Basta sa nakita ko wala siyang yung tinatawag na yung pagsapunla. Ano mo ito? Tawag doon. Basta yun, pag naalala ko mamaya sabihin ko. Update ko po pag nandun na pag ita-transplant. Ito po mga farmers na tatanim natin yung talong na in-sprayan ko na grower's bet lang po yung gamit ko dito na in-spray. Wala po itong abono. Sabay. Ang napansin ko po dito sa kagandahan sa grower's bet, wala po siyang damping off na tinatawag sa mga punla. Ang damping off po yung tinatawag na damping off. Ito po parang natutunaw siya. Punggus po yun. Yan. Itong puno niya. Na parang naagnas. Tumiliit. Yun po yung damping off. Pero siya wala po. Wala. Yung ugat niya maganda. Paalala po, malnourish po daw. Itong talong na to ngayon, okay na. Ayan. Patransport na. Wala po siyang basal. Hindi ko sila lagyan ng basal. Pure po siya. Kasi itong lupa na to, natamnan ko na nga. Meron siya sa ilalim. Pure na grower's bet ang gagamitin ko dito. Mula pag-transplant hanggang sa paglaki. Makita nyo po. So, dapat po pagka tinan yung talong, paibabaw nyo po yung lupa. Kasi sa stage na to, para sa hindi nakakaalam, sa stage na to, pwedeng masunog ng mulching, ng plastic mulch, yung dahon. Kaya dapat, bawa. Kasi naranasan ko po yun. Itong plastic mulch, nakakasunog po talaga sa dahon ng talong o kaya ampalaya. Naranasan po sa ampalaya. Kaya ganito po. Papaibabaw yung lupa. Mga 3 days po nito, mag-spray ako. Makikita nyo po kung anong resulta. After 3 days, mga siguro 3, abangan nyo po sa 7 o kaya, 6, sa 6, sa 6. I-document ko po ito, huwag kayo mag-alak kung anong resulta ng grower's bet 1,000 plus. Every spray ko po i-video ko para sure na kung talagang gagamitin ko. Kung sakaling may gagamitin man ako, makita nyo po sa lupa na wala talaga siyang abono o ano man. Yun lang, grower's bet lang po. Please follow our Facebook page and subscribe to our YouTube channel. Thank you.